mga ka-backyard. So, tinitrim ko itong ating mulberry. Tapos, yung pinagtriman natin dito is ibibigay natin sa ating native pig. Ayan. So, masyado na kasing malago mga ka-backyard. At eto, nalalaglag na yung mga pinagtuyuan niya dito ng dahon. So, kailangan natin malinis. Tapos, ito yung ating mga breeder na Muscovy duck. So yan, ititrim lang natin siya. Yung mga nasa baba lang ititrim natin. Yung sumasaya dito sa net. Yan, so ang dami niyang bunga mga ka-backyard, oh. Native lang to na mulberry. Yan, so hindi pa natin pupulakin to mga ka-backyard kasi liliman pa ng ating mga breeder dito na Muscovy duck. Pero pag na-renovate na to mga ka-backyard, itataas kasi namin yung bubong. So mapipilitan kaming pulakin na to. Pero meron naman ako mga ka-backyard na bagong tanim, yung Australian mulberry, yung mas malalaki yung bunga. So yun yung magiging kapalit niya. Pero doon na sa may harap ng bahay nakatanim. So yan, ang daming bunga niya, oh. So hindi masasayang ito mga ka-backyard kasi papakain natin sa baboy, sa native pig. So ayan, so magtitrim lang ako ngayon. Ito, may natrim na ako at magbabawas pa tayo. Ito na yung na-harvest ko mga ka-backyard, yung pinagtriman ng mulberry. Yan yung dahon niya. So ito yung ibibigay natin dito sa ating native pigs. Pinakain ko na to sila mga ka-backyard ng darak lang. Hindi ko hinaluan ng feeds. So ito na yung pupuno sa nutrients na dapat makain nila for this day. So yan. So napakataas sa protein yan mga ka-backyard. Dahil sa mahal ng feeds tsaka sa mura ng bilihan ng baboy, kailangan natin makapag-isip ng pang alternative na pagkain. Yung makakalesen tayo sa ating cost ng pagpapakain sa kanila. So dadalawa lang naman to mga ka-backyard, kaya ano, okay na okay magpakain ng ganito. So ito yung ating inahin na native. Yan, buntis na yan mga ka-backyard. At yan yung sinumpitan natin. So magto 2 months na siyang buntis. Kaya hindi natin masyadong pinapakain ng marami. So ito yung pang ano niya, para mabusog siya. Tapos ito naman yung isa, buntis na rin, mahigit 1 buwan. So, ang pinakain ko lang sa kanila mga ka-backyard is darak ng palay, yung D1, yung pino. So hindi na ako naghahalo ng feeds ngayon mga ka-backyard dahil sa mahal ng feeds, tsaka mura lang bilihan ng baboy ngayon. Kaya ayan, nag alternative ano tayo, feeding. So yung mga tanim ko dito sa backyard is pinapakain ko sa kanila. Pag may mga tinitrim ako na dahon ng mulberry or madre de agua, ayan yung pinapakain ko sa kanila. So para kahit pa paano is ano pa rin, healthy pa rin yung pagkain nila, kahit darak lang ng palay tapos ganito, mga dahon-dahon. So yan.
Ayan mga ka-backyard. Ito, may mga tanim akong Madre de Agua dito sa paligid. Ayan. So, yun. Inarbest ko nung isang araw. Pinakain ko sa kanila. Tapos ito, kaninang umaga. Inarbesan ko na rin. Tapos bukas ito naman. Ayan. So, yan lang yung mga pinapakain ko sa kanila. Hindi ko na china-chop mga ka-backyard. Hindi ko na rin hinahalo sa darak. Diretso ng ganyan para bawas na rin sa gawain. Kasi kung i-chop mo pa, nakakapagod mag-chop. Tsaka ganun din naman, kakainin din naman nila kahit hindi mo chinap. So, yan. Kaya hindi ko na china-chop. So, diretso ko nang ibinibigay. So, nagawa pala kami nito mga ka-backyard. Itong ipitan ng baboy. Kasi ito matapang to pag nanganak. So para pag umanak siya hindi kami mahirapan. At makakalapit kami sa kanya. So gagawa pa kami isang ganyan dito sa tabi. So para yung isa ito ikukulong din namin sa ganito. Para mas mabilis yung trabaho. Pag naglinis hindi na nila makalat kung saan saan yung dumi. So sa isang area na lang yung dumi nila. Tapos mabilis na lang din na lilinisin. Tsaka pag nanganak, hindi rin mahirap kasi makakalapit ka sa kanya dahil nakakulong siya, hindi ka naman makakagat. So yan. Yun yung advantage ng nakakrib sila. So kaya plan ko is paggawa pa ng isa. Tsaka para ma-maximize natin yung space. So dito yung gagawin natin paanakan nila. Tapos pag diwawalay ng mga biik, dito na. So, ganun yung magiging setup ko dito. Tsaka lalo na mga ka-backyard, mag-isa ko lang naglilinis dito, nagpapakain. Kaya, kung saan mas mabilis yung trabaho, yun yung gagawin natin. Kasi yan, pag dumumi yan, dyan lang yung dumi niya. Hindi nakakalat kung saan-saan. So, dito lang lilinisin natin. Hindi tulad nun kasi, katulad nun. Pag dumumi siya, kinakalat niya pa yung dumi niya kung saan saan pa. Kaya bumabaho mga ka-backyard. So yan, ito yung mga tanim ko dito. Tapos yung, ayan sa labas, madami pa yan. Ito, puputulin ko na to, tapos itatanim ko ulit para dumami yung ipapakain natin sa kanilang Madre de Agua. So yan mo. Dami yan mga ka-backyard pahilerang ganyan. So ginawa ko ng bakod. Ayan. Mga Madre de Agua. So may gilid ng bakod namin. Nilagay namin. Ayun pa. So meron ako dyan mga bagong tinanim. Ayan. Mga tutubo na rin yan dahil umuulan naman ngayon. Yan, malagubat na yung harap namin dito dahil sa pagtatanim ko ng mga pwedeng ipakain sa alaga nating mga hayop. So yan. Ay, yung mga biik ko pala mga ka-backyard, na dispose ko na sila lahat. Yung mga anak nito, na-dispose ko na lahat. Tapos yan, buntis na naman. So, expected na mga anak to is August. And ito naman is September. Kasi halos 3 weeks. Ay, halos 1 month yung pagitan nila eh. Yan. So, hopefully madami silang may anak. Dahil nga ay hybrid na yung sinumpit natin sa kanila. So, hindi na muna ako magdadagdag ng inahin mga ka-backyard. Tama na muna to sila. Dahil, ang hirap mga ka-backyard, lalo na limited lang yung space natin. So, yan lang yung space natin dito. Yung area namin, ito lang. Sobrang liit lang nito mga ka-backyard. Ayan. Yung bakod na yan. Diretso dun. Ayan, so nakabakod doon.
Yan. So, yun lang yung ano namin, area namin. Tapos, bahay namin. So, maliit na lang talaga yung space. Hindi na kayang mag-expand. Tapos, may mga alaga pa akong manok dyan. Brooder. Tapos, yung mga Muscovy ducks ko, yung mga imported Muscovy ducks, nandyan din. So, mga limited lang. Limited lang yung kaya nating alagaan dito.